Ang pambansang wika mula sa multilinggual na perspektiba. Maraming perspektiba at paraan kung paano titingnan ng wika. Kalakhan sa mga paradigm na ito ay mula sa kanluran at karaniwan ay may angking kaibahan kung ilalagay sa konteksto ng isang multilinggual na lipunan gaya ng Pilipinas. Lumilitaw ang kaibahang ito lalo pat ang kadalasang lente ng pagsusuri sa wika ay mula sa monolingual na perspektiba. Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas na nakabatay sa lingua franca ng kapuluan. Nilalayo na patuloy itong paunlarin batay sa mga umiiral na katutubong wika at mga banyagang wika na may malaking impluwensya sa bansa. Payak at direkta ang pahayag na ito tungkol sa Filipino. Ngunit, kakikitaan ng kayamanan at kasalimuutan, lalo pat kung ang tradisyonal na pagsusuri sa wika ay mula sa sinasabing tradisyonal na monolingual na lente. Samantalang hayag ang pagkilala sa multilinggual na katangian ng pambansang wika. Kung gayon, mainam na balikan at himayin ang mga batayang konsepto tungkol sa wika upang lubos na maunawaan ang kalikasan ng Filipino. Una, ano ang wika? Isang karaniwang pagpapakahulugan dito ay tumutukoy ito sa sistema ng mga arbitraryong vocal symbol na ginagamit ng mga miyembro ng isang komunidad sa kanilang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sinasabing arbitraryo ito dahil walang partikular na lohika o tuntunin upang iugnay ang isang salita. Halimbawa, ginagamit ang salitang araw para tukuyin ang globo ng liwanag makikita sa langit. Ngunit, walang partikular na katangian sa bigkas, sa baybay o anyo ng salitang araw para maging angkop itong gamitin para dito. Maaaring palawakin pa ang depinisyong ito. Sinasabi rin na ang wika ay pinagkasunduan o konbensyonal para sa isang tiyak na grupo ng mananalita para sa layunin ng pagkakaunawaan, na tumatagal ito sa mahabang panahon, bukas sa pagbabago at nagiging behikulo sa pagpapatuloy ng kultura. Kahit arbitraryo, kinakailangang napagkasunduan pa rin ito ng mga mananalita tungkol sa gamit nito. Isa pa, tumatagal dapat ito dahil nakakatugon ito sa pagbabago. Dinamiko ito, bukas, at dahil doon, nagiging lunsaran at tagahatid o tagasalin ng kultura mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Pangalawa, may baryasyon sa loob ng wika. Kaya kailangan isaalang-alang na ang wika ay hindi monolitikong bagay. Gumagana ito at nagpapatuloy dahil sa aktwal na paggamit ng mga mananalita nito. Nangyayari ito dahil dinamiko ang wika at bukas sa pagbabago, kung kaya't umaakma at umaangkop ito sa pangangailangan ng kanyang mga mananalita. Kung gayon, kasama sa pag-unlad ng wika ang pagpasok ng mga pagbabago, bunga ng mga internal na salik at mga external na impluwensya. Ito ang dahilan kung bakit may baryasyon sa loob ng wika. Pinakakilalang baryasyon sa wika ang tinatawag na dialekto na tumutukoy sa baryasyon sa wika dulot ng pagkakaiba ng lugar. Kung kaya't sa wikang Tagalog, halimbawa, maririnig ang ilang pagkakaiba sa mga dialekto nito gaya ng Tagalog Laguna, Tagalog Batangas o Tagalog Bulacan. Pero kailangan isaalang-alang na hindi lang sa bokabularyo nagkakaiba ang mga dialektong ito. Halimbawa, sinasabi sa Tagalog Laguna, maalinsangan o mabanas. Samantalang sa Tagalog Batangas, ito ay mabanas lamang. Gaya ng sinabi nung una, ang wika ay sistema. Kaya hindi lang sa bokabularyo sila nagkakaiba, kundi halimbawa pati sa punto, sa pagpapahayag ng mga ekspresyon o ng mga pangungusap o kaya naman paggamit ng mga panlapi. Kung kaya't sa Tagalog Bulacan, halimbawa, produktibo ang panlaping ma. Bagamat ito ang definisyon ng dialekto, nagdudulot ito ng kalituhan sa karamihan at naiugnay sa konotasyon ng kababaan. Ipinapalagay na ang wikang sinasalita sa sentro o kabisera ay ang tunay na wika, samantalang ang iba pa na nasa mga probinsya o nayon ay mga dialekto. Nag-ugat ang kaisipang ito sa mga bansang kadalasan ay may iisang major na wika na sinasalita ng lahat o halos lahat ng populasyon at iilang minor na wika lamang. Halimbawa ay ang wikang Pranses.
Itinuturing na ang Pranses na sinasalita sa kabisera ng Paris ang mataas na wika, samantalang ang Pranses na sinasalita sa labas nito ay mga dialekto. Kaya kahit sa ilang mga Pilipino, naririnig na tinutukoy nila ang kanilang wika bilang dialekto lamang kung hindi sila taga-lungsod. Bukod sa lugar, nagdudulot rin ng baryasyon sa isang wika ang kinabibilangang grupong panlipunan ng mga mananalita nito. Gaya ng dialekto, bunsod ito ng magkakasamang karanasan ng mga mananalita na maaaring batay sa kanilang edad, kasarian, trabaho, antas ng edukasyon o katayuang pang-ekonomiko. Tinatawag ng mga sosyolekto ang mga baryasyon ng wikang sinasalita ng mga grupong ito. Kaya halimbawa, iba ang wika ng mga bata kesa sa kabataan, kesa sa mga nakakatanda. Iba rin ang wika ng mga magkakasama sa isang propesyon. Pero kailangang isipin na ang lahat ng mga ito ay variety lamang ng iisang wika. Pantay-pantay silang lahat. Kung gayon, walang nakakahigit na isang variety sa ibang variety. Nagkakataon lamang na sinasabi o kumakabit ng prestihiyo sa isang partikular na variety kapag ito ay sinasalita sa isang lugar katulad ng kabisera o ng lungsod o ang nagsasalita nito ay tinuturing na elite. Kaiba sa pagiging variety ang pagiging magkaibang wika. Mutual intelligibility o degree ng pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang grupo ng mananalita ang karaniwang pangunahing kriteriya upang matukoy kung iisang wika ang sinasalita nila o magkaiba ito. Siyempre, kinakailangan isaalang-alang sa paggamit ng kriteryang ito na ang isa o ang dalawang grupo na tinutukoy ay hindi bilingual. Halimbawa ay ang kaso ng ilang mga Pangasinense na maaaring dahil sa kinalalagyan ng probinsya ay nakakaunawa ng wikang Ilocano. Hindi magiging makatotohanan sabihing iisang wika lang ang Pangasinense at Ilocano. Kailangan dalawang patunguhan ang pagkakaunawaang ito. Ibig sabihin, lahat na nagsasalita ng Ilocano ay nakakaunawa ng Pangasinense at ganoon din sa kaso ng mga nagsasalita ng Pangasinense. Kitang-kita ito halimbawa sa mga bilingual sa parehong vernacular nila at sa Ingles. Pangatlo, multicultural at multilingual na konteksto. Kung gayon, batay sa mga baryasyong ito sa loob ng kapuluan, isa sa konteksto natin ito sa konteksto ng Pilipinas. Makikita ang kayamanan ngayon ng mga wika at mga wikain sa bansa. Binubuo ang kapuluan ng mga manalita ng isang partikular na wika na sumasalamin sa kanilang natatanging kultura. Kung kaya't mas angkop na gamitin ang katawagang etno-linguistikong grupo upang tukuyin halimbawa ang mga Tagalog, ang mga Cebuano, ang mga Ilocano, mga Mandaya, mga Itneg, mga Yakan at iba pa. Tumatagos ang terminong ito at pinaghahabi ang magkakasamang karanasan at kagawian ng mga mananalita nito, ano pa man ang kanilang dialekto o sosyolekto. Sa huling tala mula sa ethnologue ng Summer Institute of Linguistics, tinatayang may humigit kumulang na 175 wika sa bansa. 183 dito kung kasama ang wikang hindi katutubo gaya ng wikang Ingles at Minnan Chinese. Sa ilang mga pagkakataon kung saan nagtatagpo ang dalawang grupo ng mananalita at kinakailangan ng pagkakaunawaan, kinakasangkapan ng isang wika upang maging tulay sa pagkakaunawaang ito. Maaaring ito ay wika ng isa sa kanila o iba pang wika. Kung ano pa man, ang tulay na wikang ito ay tinatawag na lingua franca. Ang terminong lingua franca ay nagmula o sinasabing nagmula sa salitang Italyano. Noong panahong medieval hanggang sa ika-18 siglo, buhay na buhay ang komersyo sa mga dagat at mga pantalan ng Mediteraneo, na kung saan karamihan sa mga mangangalakal ay mga Italyano. Kung kaya't tinawag ang tulay na wikang ito na lingua franca. Sa ilang mga lugar sa bansa, may mga itinuturing na regional na lingua franca dahil sa dami na nagsasalita ng wikang ito sa rehiyong iyon. Halimbawa, sa norte, nandoon ang wikang Ilocano.
Sa may bandang timog at silangang Visayas, ang Cebuano, pati na rin sa kalakhang bahagi ng Mindanao. Tagalog naman kung nandito sa may timog Luzon. Ano-ano ang mga gampanin ng wika sa lipunan? Bukod sa pangunahing layunin ng wika sa lipunan na maging kaparaanan ng komunikasyon, may iba rin itong ginagampan ng papel. Una, maaari itong magsilbi bilang opisyal na wika. Bilang opisyal na wika, ginagamit ito sa mga opisyal na transaksyon sa mga institusyong panlipunan gaya ng gobyerno, edukasyon, negosyo at relihiyon. Ikalawa, maaari ring magsilbi bilang wikang panturo ang wika. Ibig sabihin, ito ang gagamiting medium sa loob ng silid-paaralan o wika ng nilalaman sa mga kagamitang panturo gaya ng mga libro. Sa dalawang gampanin na ito, kadalasang may isang tiyak na variety na ginagamit para sa layunin ng mga ito. Ito ang tinutukoy na standard na variety para sa mga opisyal na gawain at ang akademikong variety para naman sa wikang panturo. Kinakailangang isaalang-alang na tinatawag itong standard dahil nakatutugon ito sa pangangailangan ng mga opisyal na dokumento. Gayon din ang tinatawag na akademikong variety. Ngunit, gaya ng nabanggit tungkol sa baryasyon ng wika, bagamat may prestihiyo na ikinakabit sa mga ito, hindi pa rin dapat kumawala sa katotohanan kapantay rin sila ng iba pang variety na may tiyak na tinutugon ng pangangailangan. At panghuli, sa ilang mga lipunan, may tinatampok na wika upang maging representante ng kanilang bansa. Sinisimbolo ng wikang ito ang pagkakaisa ng mga mamamayan tungo sa pambansang pag-unlad. Kinikilala ang wikang ito ng pamahalaan at nagagamit ng kalakhan ng populasyon. Ito ang tinatawag na pambansang wika. Kung gayon, ano ang Filipino bilang pambansang wika? Sa ganitong sitwasyon, makikita ang katayuan ng Filipino bilang pambansang wika ng Pilipinas. Binubuo ng iba't ibang etno-linguistikong grupo ang bansa na may sinasalitang kanya-kanyang wika, bukod pa na ang mga wikang ito ay may kanya-kanya ring dialekto at sosyolekto. May dalawang mahalagang katangian kung gayon ang Filipino. Una, ang Filipino ay de jure, ibig sabihin, batay sa batas, na pambansang wika. Nakasaad ito sa Konstitusyon ng 1987, Artikulo 14, Seksyon 6 hanggang 9. Ikalawa, ito ay de facto na pambansang wika. Ibig sabihin, totoo, batay sa paggamit nito bilang pambansang lingua franca. Ito ang nagsisilbing tulay na wika para sa pagkakaunawaan ng mga mamamayan mula sa iba't ibang panig ng bansa, mula sa iba't ibang etnolinguistikong grupo at magkakaibang sosyo-linguistikong grupo. Bilang pambansang lingua franca, kinakailangang tiyakin kung saan kadalasan makikita ang ganitong sitwasyon na kung saan karaniwang nagkakahulubilo ang mga grupong ito. Isang lohikal at tunay na tagpuan ng ganitong sitwasyon ay sa mga syudad o sentrong urban gaya ng Metro Manila, syudad ng Cebu, ng Davao at iba pang malalaking syudad sa bansa. Nakikita kong gayon ang kasaklawan at gampanin ng Filipino. Ito ang pambansang tulay na wika. Maaring gamitin ng lahat ng Pilipinong nagmumula sa iba't ibang etnolinguistikong grupo upang magkaunawan at magkaisa. Para sa isang bansa na hitik sa mga wikang sinasalita, walang iisang grupo sa bansa na nagmamay-ari nito. Bagkus, lahat ay may access dito at karapatang mapaunlad ito, kalinsabay ng mga pambansang pag-unlad at hangarin.